The hearing for the confirmation of charges against former President Rodrigo Duterte will begin today. Let's get the latest from One News anchor Angela Lagunzad Castro, reporting live from The Hague, Netherlands. Ayun, Angel, si Angel Puyat. Wala pang tulog yan. Ano ba bago? Ano ba atmosphere? Ano ba? Magulo ba? Ano ba what's happening? Well, for a start, as you can see, it's windy and very cold here in The Hague, Netherlands. It's already 3 in the morning here. And of course, for the update of yesterday's happening, Duterte Panagutin chant, no? Duterte Panagutin, yung paulit-ulit na sinasabi nung mga nasa press con yesterday. This was the rallying cry of family members of victims of the alleged war on drugs under the Duterte administration here at The Hague, Netherlands. They were joined by the Duterte Panagutin Network, human rights advocates, and lawyers Attorney Cristina Conti and Attorney Nery Colmenares. On the eve of the confirmation of charges against former President Rodrigo Duterte, the network held a press conference to reiterate their call for justice for the victims of alleged extrajudicial killings or EJKs. While the confirmation of charges was delayed for 5 months, the families expressed relief that it is finally proceeding, calling it proof that their long fight for accountability is bearing fruit. They remain hopeful for a favorable outcome. Some families also had a direct message for the supporters of the former president. Mag-nilay po tayo, mag-contemplate tayo, bakit sumusuporta pa rin ang mga tao despite na sinasabi na may mga namatay dahil kay Duterte, bakit pa rin nila sinusuportahan si Duterte? Tingin ko maganda pong pag-nilayan natin yan na why are we still supporting murders? Why are they still supporting a murderer? Meanwhile, Duterte has waived his right to appear at the proceedings. And for Lore Pasco, mother of the 2 EJK victims, this absence does not weaken their resolve. Let's listen in. Katulad ng sinabi ni Duterte, siya po ay matanda na, napapagod na. Bakit ako? Matanda na rin po ako eh. Parehas lang kami, pero hindi po ako napapagod para kamtin ang hustisya, hindi lang po para sa aking mga anak, kundi sa buhay at karapatan ng lahat ng mga biktimang kanyang pinaslang. Confirmation of charges is not yet the actual trial. During this stage, the ICC judges will determine if there is sufficient evidence to move the case forward to a full trial. The proceedings are scheduled today, February 23 to February 27. Now, from The Hague, Netherlands, this is Angela Lagunzad Castro. We are One News. Angel, given yung nakita ko yung ibang ano kasi, yung sa nag-log on ako yesterday sa yung Panagutin Duterte, no? And given yung preponderance of evidence na meron ang prosecution, gaano ka confident sila Attorney Colmenares, Attorney Cristina Conti na yung pag-proceed nito ay may kakaroon ng positive outcome? Kasi pwedeng negative din ang outcome eh. Well, of course, sabi nila, they cannot speak for the prosecution kasi sila may hawak ng mga evidence, sila ay nag-prepare noon. Pero sabi nila, they're very confident because hindi naman daw aabot dito sa ganitong stage kung hindi magiging maganda ang magiging resulta. They're very confident because alam nila ang mga evidence ay prepared at saka ito ay talagang tumutukoy doon sa mga alleged war on drugs under the Duterte administration. So sabi nila talagang very positive sila doon sa magiging outcome. At even yung mga family, as I've said earlier, sabi nila kahit 5 months na na-delay itong confirmation of charges, kaya ngayon tuloy na ay talagang masayang-masaya sila dahil nga nagkakaroon ng progress yung kanilang kaso. Alam mo, India, madaming personalities kami nakikita, yung mga sa Duterte Panagutin na personalities dyan. Pero ba mga sa Duterte side, mga known allies or personalities na nagpakita na? So far wala. Nung nagpunta kami sa
nagpunta kami sa mga pro-Duterte rallies or dun sa mga gatherings sa gilid ng ICC Center kung saan, ICC Detention Center kung saan nakadetene si former President Rodrigo Duterte, ay wala pa naman kaming nakita ng mga kilalang personalities na nandoon. Pero sinasabi of course ng mga pro-Duterte doon na ating nakausap na kapag may mga pagkakataon na bibisita yung pamilya ni former President Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte would pass by the Filipino community there, at ganun din yung mga kapatid, yung anak ni isa pang mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. But so far at that time wala. But of course, aantabayanan natin mamaya because nag-release nga ng statement din ang kampo nila Pangulong Rodrigo Duterte na kasabay nitong confirmation of hearing, dadalo yung kanyang Filipino legal team, kasama dyan si Attorney Salvador Panelo, Attorney former Executive Secretary Medialdea, former LTFRB Chairman Martin Delgra. So ito lang yung ilan sa mga bumubuo ng kanyang Filipino legal team. And of course, we have to also remember na this is going to be the first time officially makikita natin ang kanyang lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman in action, kumbaga officially magsasalita tungkol sa kaso, because kumbaga ang mga nakikita natin in the past weeks or months ay yung mga sound bites lang niya sa mga interviews, but this is going to be the time na talagang makikita siya in action, ipepresenta niya, idedepensa niya yung mga kaso na ipinupukol laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Angela, ito kasing si Attorney Conti, sinasabi niya kaabang-abang itong magiging proceeding. Pero what are we going to expect this week? And kung kunwari lang na hindi ma-confirm yung charges, pwede kasing ma-release si former President Duterte, may plan B ba itong sina Attorney Conti, o titignan muna natin, they'll cross the bridge when they get there? What are we going to expect for the first day of confirmation of charges? Ito ay more on opening statements mula sa tatlong panig, sa prosecution, sa defense, at of course sa mga biktima. I'm sorry gumagala at malakas ang hangin dito, hawakan ko muna. Okay, so mula sa tatlong panig tulad ng aking nabanggit, mula sa defense, sa prosecution, at sa kampo ng mga biktima. Actually, if you would notice sa Philippine setting, dalawa lamang ang kumbaga ang sides na tinitignan sa korte, defense at saka prosecution lang. Pero dito sa ICC, ang kanilang normal na setting ay may pangatlo na kumbaga nagre-representa sa mga biktima. Katulad nga nitong mangyayari ngayon sa confirmation of charges si Pangulong Rodrigo Duterte. At yun nga, tulad ng aking nabanggit, more on opening statement lang sa kanila. The next day pa yung mag-present sila ng mga merit case. I'm not mistaken, sa prosecution din, baka umabot sila mag-present ng merits ng kanilang kaso today. But dun sa pangalawang tanong mo, Mary, regarding sa mga possible outcomes, so, sabi nga nila, there are 3 possible kumbaga outcomes na nakikita natin na maaaring mangyari nga pagkatapos itong confirmation of hearing. Of course, number 1, mako-confirm yung mga charges at tutuloy na ito sa full trial. Pangalawa, kung hindi ito, kumbaga may mga hindi nakita ang mga pre-trial Chamber 1 judges na hindi sapat na ebidensya or hindi nila i-confirm yung mga charges, then walang trial na magaganap for now, or meron ding option, pangatlong option na ibabalik ng pre-trial chamber ang mga ebidensya sa prosecution para utusan silang maghanap pa ng ibang kaso or pagtibayin pa yung kanilang mga ebidensya. So yun yung tatlong possible outcome na nakikita natin pagkatapos nga nitong confirmation of charges. But note na kung di ba magtatapos ang confirmation of charges ng Feb 27, hindi pa natin malalaman kaagad yung resulta o yung desisyon ng mga judges. We will know it within 60 days. Magpapalabas sila ng kanilang statement regarding dun sa magiging outcome nitong confirmation of charges. Ayun, sige, pwede ka na matulog. Sorry, talagang umaalog-alog tong 5 degrees daw, ko na kasi sobrang lakas talaga ng hangin. Saka balita, nakita ko sa isang app, 5 degrees Celsius daw ngayon. Oo.
Oo. Okay, wala na tanong. Ba, siga. Kahit na sige, thank you. Marami pa ako kukwento sa inyo if you want. Hindi, sabi ni Direk, ano na daw thank you na daw Pero kung Okay, makabalik ka. sige. Alright, thank you, One News anchor, Angela Lagun Sadcaso, reporting from The Hague, Netherlands.